ay continuation ng ating series sa Philippians. Medyo matagal po nasundan kasi nung unang message natin sa Philippians ay I think last year pa yung servants and saints, at ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. At nais ko pong basahin yung focus verse na ating tututukan sa umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa verse 2. Babasahin ko po ito sa English. Ito po ang sinasabi: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, patuloy po kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa inyo, humihingi ng inyong biyaya, ng inyong habag, ng inyong kapatawaran, upang kami, Ama, ay makapagpatuloy sa aming pagsamba na nararapat sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ang inyong mga salita, at ito ay magkaroon, Panginoon, ng transformasyon sa aming buhay, at ito ay magbigay ng kaluguran sa inyo. Samahan niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod na alam po niyo ang kanyang kahinaan, Panginoon. Nawa kayo ang siyang magsalita at gamitin niyo lamang po siyang instrumento upang maipahayag ang inyong mga salita. Purihin po kayo, Ama, at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa talatang ito na ating binasa, makikita natin yung pagbati ni Apostol Pablo sa mga banal na taga-Filipos. At alam po natin yung greeting o yung pagbati ay isang importanteng parte ng isang liham, dahil ito ay siyang nagtatakda o ito yung nagsiset at nagbibigay ng tono o tone at unang impresyon para sa mga mambabasa. So pag tayo po yung sumusulat ng liham, naglalagay tayo ng greetings upang ipahayag yung, sabihin natin, yung feel o yung tema ng ating liham. At dito din naman po si Apostol Pablo, siya ay gumagamit ng pagbating ito na hindi lamang ito ordinaryong pagbati, kundi ito ay may malalim na spiritual na katotohanan tungkol sa biyaya at kapayapaan ng Diyos. Actually, hindi lamang po ito isang greeting, ito din po ay isang prayer para sa mga taga-Philippians at sa atin din naman, na palaaging sumaatin ang biyaya at kapayapaan ng Diyos. Dahil kailangan po natin ito upang makapumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban para sa kanyang kapurihan. At alam nyo po, itong pagbati na ito, napaka-importante po kay Apostol Pablo ito na maipahayag sa mga kanyang sinusulatan, dahil po ito ay siyang pundasyon ng ating buhay Kristiyano. Sa totoo lang po, lahat po ng sinulat ni Apostol Paul na letter, lahat ng epistles niya, meron pong grace and peace na matatagpuan tayo. At lahat po ng kanyang sinulat ay nagtatapos din sa grace, with the exception of Romans. So, ganun po kaimportante yung tema ng grace. At ang mensahe po na nais kong ibahagi sa umagang ito ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay ang pundasyon ng mga mananampalataya upang makapamuhay ng may katiyakan, kagalakan, kapayapaan at pagtsatsaga para sa kaluwalhatian ng Diyos. The grace of God through the Lord Jesus Christ is the foundation for believers to live with assurance, joy, peace, and patience for the glory of God. May dalawang bagay lamang po tayo na titingnan sa umagang ito. At yun po ay very obvious, yung grace, which is the foundation, the grace of God, and yung fruit ng foundation na yun, which is peace, through Jesus Christ. Yun po yung nais kong ibahagi sa inyo bilang outline. At alam po natin yung pundasyon ng buhay mananampalataya ay walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Itong biyaya ng Diyos, ito po ay hindi yung biyaya o yung grace na
naririto sa mundo. Alam po natin, pag sinabi nating gracious, no? Ito ay attractive, ito ay maganda, ito ay sabihin natin na merong kaaya-aya na itsura. Pero yung God's grace po, ito ay totally ibang meaning. Pag sinulat ito ni Apostol Pablo, ang ibig sabihin po nito ay undeserved favor of God. Lagi po nating naririnig yan na ito yung hindi nararapat na pabor ng Diyos sa atin. At bakit po ba natin laging sinasabing undeserved? No po? Alam natin na pag grace, automatic undeserved yun. Ngunit bakit lagi natin kailangan i-emphasize yun? Bakit lagi natin kailangan ulitin? Kasi po, sabi ni Boyce, no, sabi niya sa kanyang commentary, for man always imagines that God loves him for what he is naturally. We imagine that God has been gracious to us because of what we have done, because of our piety, our good deeds, our repentance, our virtue. So sinasabi po ni Boyce na tayo daw po, lagi nating iniisip na kaya ang Diyos ay minahal tayo, kaya ang Diyos ay naging mabiyaya sa atin, ay dahil daw sa ating ginawa, dahil sa ating ugaling maganda, sa ating mga magandang at mabuting gawa, sa ating pagsisisi, sa ating virtues. Iniisip natin na dahil tayo ay matulungin, tayo ay mabait, tayo ay thoughtful, tayo ay nagbibigay, tayo ay umattend sa church every Sunday, na dapat ang Diyos ay maging mabiyaya sa atin. Pero napakalayo po nun, napaka-opposite nun sa katotohanan. Kasi ang totoo po, kung tayo ay wala kay Kristo Jesus, tayo po ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Dahil tayo po ay makasalanan. Sinabi nga po sa Isaiah 64:6 na ang lahat ng ating mabuting gawa ay maruming basahan lamang sa harap ng Diyos. Bakit po? Dahil lahat nga po ng ating ginagawa, apart from faith, which is without faith, it's impossible to please God. Lahat po yun ay may bahid ng kasalanan. At alam po natin yun. No po, kasi minsan, tingnan nyo po, nung tayo ay wala pa kay Kristo Jesus, pag tayo ay nakakagawa ng mabuti, kanino po natin ina-attribute ang glory? Kunwari po, sabihin natin, talagang purely gumawa tayo ng isang mabuting bagay out of our goodwill. Pero sa madalas po ang nangyayari, iniisip natin na kaya tayo nakagawa ng kabutihan na yon dahil tayo ay magaling, tayo ay mabait, tayo ay sabihin natin na maunawain. Lahat puro tayo at yung glory ay napupunta sa atin at hindi sa Diyos. At yun po ay kasalanan. Kaya hindi po natin talaga masasabi na lahat po ng ginagawa nating kabutihan ay totally isang rason upang tayo ay mahalin ng Diyos. Alam po natin na tayo ay ipinanganak bilang makasalanan. Yan po yung sinabi ng aklat ng Diyos sa panulat ni David sa Psalm 51:5. We are corrupt. We are wicked. Genesis 6:5. Ano po yung sinabi kanina sa parallel verse natin? Every intent of the thoughts of their hearts was only evil continually. Yun po ang pagtaya sa atin ng salita ng Diyos. Every intent of the thoughts of our hearts was evil continually. Continually evil. From the start, na ipinanganak tayo. Kaya nga, nagtataka po tayo, mga bata, ano? Wala naman nagtuturo sa kanilang magsinungaling. Pero nagsisinungaling. Walang nagtuturo sa kanila na mang-away, pero nangaaway. Walang nagtuturo sa kanila magdamot, pero nagdadamot. Kasi yung heart po, yung ating nature, tayo po ay makasalanan. Ano po ang sinabi ng Romans 3, chapter 10, verse 18? Ito po ang sabi, as it is written, there is no righteous person, not even one. No po? There is no righteous person, not even one. There is no one who understands. So, kinlarify ni Apostle Pablo dito na walang matuwid na tao. At kung may mag-o-object,
Sinundan pa, not even one. There is no one who seeks out God. They have all turned aside. Together they have become corrupt. All have turned aside. Lahat tayo. There is no one who does good. There is not even one. Paulit-ulit, wala daw kahit isa. Walang matuwid, walang gumagawa ng mabuti. Their throat is an open grave. With their tongues they keep deceiving. The venom of asp is under their lips. Their mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their paths. And they have not known the way of peace. There is no fear of God before their eyes. Yan po ang description ng tao sa harapan ng Diyos. Walang matuwid kahit isa. Dahil ang standard po ng Diyos ay hindi yung standard natin sa mundong ito. Ang standard po ng Diyos ay yung kanyang kabanalan. At dahil tayo lahat ay patuloy na nagkakasala, lahat po tayo ay hindi matuwid. Lahat po tayo ay alipin ng kasalanan. Tayo po ay mga rebelde, tayo ay mga sinungaling, mga mapang-api, greedy, covetous, lustful, prideful. Halos lahat po ng kasalanan ginagawa natin at di po natin may kakailayan. Alam po ng Diyos yan. We love our sin and hate God. Mas gusto nating i-pleasure yung ating sarili, mas gusto nating sundin yung ating sarili kaysa ang Diyos. At yun po ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Yun po tayo. Kaya wag po nating sabihin sa ating sarili na tayo ay mabuti, na tayo ay mabait. In fact, siguro po kung isusulat lahat ng kasalanan natin sa libro, lahat ng inisip nating hindi maganda, lahat ng sinalita nating hindi maganda, lahat ng ginawa nating hindi maganda, baka po hindi lang isang library ang mabuo natin. Ganun po tayo kasama. At dahil ganun tayo kasama, at ang Diyos naman ay ganung kabanal na siya ay thrice holy God. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, Isaiah 6. Alam natin na nararapat lamang sa atin yung galit ng Diyos. Yung kanyang wrath, yung kanyang holy wrath, yung kanyang holy hatred against sin. Kaya nga po sinabi sa Romans 1:17, the wrath of God is revealed against all unrighteousness, which is us when we were apart from Christ. Galit po sa atin ng Diyos. At dahil galit siya at siya ay banal, kailangan po niyang parusahan yung kasalanan. Kailangan niyang parusahan yung makasalanan. Hindi niya pwedeng itolerate yung sin. At alam po natin that the wages of sin is death. The punishment of sin is death, Romans 6:23. So kung meron man po tayong deserve, kasi kanina po pinag-uusapan natin, ito ay undeserved favor. Kung meron man tayong deserve, no? Yun po ay yung galit ng Diyos sa naglalagablab na apoy ng impyerno. No? So yun yung magandang i-hashtag hashtag deserve. Ang deserve po natin ay kaparusahan. Hindi ang mga mabubuting bagay. Kaya nga po lahat ng meron tayo, lahat po ng tinatamasa natin ngayon, it's only by the grace of God. Sana po nakikita natin yon. Na kung meron man tayong deserve, hindi po yung mga mabubuting bagay na minsan ipinagmamalaki natin dahil sa ating sariling galing, sa ating sariling lakas. Pero ang deserve po natin, nung tayo ay wala pa sa Diyos, ay yung kanyang galit at kaparusahan. At wala po tayo may pagmamalaki. Alam natin, even yung ating strength, yung ating ability, sabi po sa Deuteronomy, the ability to create wealth is also from God. So, wala po talaga tayo may pagmamalaki. At lalong-lalo na, walang rason ng Diyos para tayo ay mahalin. Yan po yung dapat ilagay natin sa ating sarili. Kaya wag po tayong magpakakampante na dahil tayo ay mabait, tayo ay mapagbigay, nagtatights tayo, nagcha-church tayo ay kahabaganan ng Diyos. Hindi po. Hindi po natin deserving yun.
Pero ano po ang binigay ng Diyos? Ano yung undeserved favor? So nakita natin, hindi tayo deserving. Undeserving tayo. Pero ano yung favor na binigay niya? Instead of punishment, ang ginawa po niya, iniligtas niya yung kanyang mga hinirang mula sa kanilang kasalanan. He loved us instead and gave His Son to die for us. Romans 5:8 sabi po, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. While we were still sinners, while we are still rebellious, Christ died for us. At yun po ang biyaya ng Diyos. Tayo po ay una, iniligtas niya mula sa ating kasalanan. Sabi po sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. For by grace. Doon tayo po naligtas through faith. And this is not of yourselves. Again, hindi sa ating sarili. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So ang Diyos, at Diyos lamang po ang nagligtas sa atin. Kanina po sa binasa natin sa Philippians 1:6, He is the one that started the good work in us, and He will complete it. So nandun po yung confidence natin sa Diyos na tayo ay Kanyang inabot, tayo ay Kanyang iniligtas, at tayo po ay patuloy na Kanyang papabanalin, patuloy na ihahatid hanggang sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya dapat po ang laging sumaatin ay pagpapasalamat at lalong pagkamangha sa biyaya ng Diyos. Hindi lamang tayo niya iniligtas mula sa ating pagkamakasalanan. Tayo din ay pinalaya mula sa kasalanan, Romans 6:14 and 18, upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan sa Kanya. So nakita po ba natin yung pagiging undeserving natin? At nakita po ba natin yung malaking favor na ginawa ng Diyos sa atin? Nawa ay wag po tayong magmalaki. At alam niyo po, sa kabutihan ng Diyos, hindi lamang undeserved yung Kanyang grace. Yung grace din po niya is abounding. Not only His grace is unmerited, but is also abounding. Sabi po sa binasa natin kanina sa Philippians 1:11, having been filled with the fruit of righteousness which comes through Jesus Christ, for the glory and praise of God. So yung kanya pong grace na abounding is like a fountain that continually fills us, yung having been filled po. Hindi lamang po yung isang beses na tayo ay biniyayaan ng fruit ng Spirit na nagpuproduce ng righteousness, but ito ay patuloy na tayo ay pinupuno, na nag-overflow yung grace ng Panginoon sa ating buhay. At para po ito tayo ay makapamuhay ng merong pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 14 to 15, for all things are for your sakes, so that grace, having been spread to more and more people, will cause thanksgiving to overflow to the glory of God. So yun po yung isang epekto sa atin ng grace, na hindi lamang po tayo iniligtas, hindi lamang po tayo pinaging banal, hindi lamang po tayo minahal, kundi ito rin ay nagbibigay sa atin ng kakayanan upang makapamuhay ng may pasasalamat to overflow to the glory of God. Again, ang grace po ay hindi lamang para sa atin. Ang grace po ay first and foremost ay mula sa Diyos at magtatapos din sa Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. At sinabi pa sa Romans 5:20, where sin increased, grace increased all the more. So ganoon ka-overflowing, ganoon ka-abounding yung grace, na kahit marami ang kasalanan, mas marami po ang biyaya ng Diyos. At sinabi po sa 1 Timothy 1:14, nung si Apostol Paul ay nagpipreach doon, na sinabi niya siya ay chief of all sinners. Pero sinabi niya siya lamang ay naging
tinawag ng Panginoon because the grace of our Lord was more abundant than His sinfulness. So ano po ang makikita natin bilang aplikasyon? Kanina po nabanggit ko na tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga tinubos ng Diyos sa pamagitan lamang ng Kanyang biyaya na hindi po natin deserve. Dapat po tayo magpakumbaba. Yun po ang isang hallmark ng tunay na Kristiyano, na tunay na inabot ng biyaya ng Diyos. Nandun po dapat yung ating humility. Sabi sa James, God opposes the proud but gives more grace to the humble. At bilang Kristiyano, paano ba tayo dapat maging humble? Huwag po nating ilagay sa ating sarili yung ating pamumuhay Kristiyano. Of course, kailangan po natin mag-labor. Kailangan natin ipagtibayan yung ating commitment. We need to work out our salvation with fear and trembling, sabi sa Philippians 4. Ngunit sino yung gumagawa sa atin para gawin yon? Walang iba kundi ang Diyos. So, as we express our humility, we need to constantly rely on His grace for our Christian life. Hindi po tayo dapat mag-rely sa ating mga sariling lakas. Dahil tayo po bilang mga mahinang tao, natitempt po tayo, ganun natitempt po tayo na mag-rely sa ating sariling actions. Natitempt po tayo mag-rely sa ating sariling performance para tanggapin tayo ng Panginoon. Pero hindi po. Binigyan na po tayo ng grace at yung grace na yun, nag-overflow yun para tayo ay makapamuhay ng may kabanalan sa Kanyang harapan, para sa Kanyang kaluwalhatian. At ano pa po? Of course, kailangan po natin maging mapagpasalamat. Yung pagpapasalamat po natin araw-araw na nabubuhay tayo, na nakakapagpatuloy tayo, na nakakapagbigay tayo ng kaluguran sa Diyos. Kailangan po natin pagpasalamat na lahat po iyon ay dahil lamang sa Kanyang biyaya. So, nandoon dapat yung ating thankfulness, humility, thankfulness. Ano pa po? Sinabi natin kanina sa verse na binasa natin. Sabi ni Apostle Paul, he is confident that what God has started, He will also complete. Ano po ibig sabihin nun? Na yung confidence natin ay naroroon. Nandoon yung ating confidence sa salita ng Diyos at hindi sa ating sariling lakas na tayo ay makakapamuhay ayon lamang sa Kanyang biyaya. So, ito pong grace na nasa atin na, wala po rin tayong excuse para hindi magpursige dahil biniyayaan na po tayo ng ating Diyos. At kung tayo po ay nag-i-struggle sa ating Christian life at nag-i-struggle tayo na maging gracious sa iba, i-check po natin yung ating sarili. Tayo po ba ay nagre-rely lang sa ating sariling lakas at hindi sa biyaya ng Diyos? I-check po natin yung ating sarili. Bumalik po tayo sa biyaya, sa grace. Humingi tayo ng grace sa Panginoon kung tayo nag-i-struggle dahil abundant po ang Kanyang grace. At kahit ano pa pong kasalanan natin, kahit gaano pa yung kabigat, grace is more abounding. Kaya wag po tayong mahihiya na lumapit sa Kanyang trono ng habag at biyaya. Pero babalansihin po natin. Grace is not a license to sin. Yan po yung sinabi sa Romans 6:1 and 2. Sabi doon, should we sin more so that grace will abound more? By no means. No. Hindi po. Wala pong Kristiyano na inabot ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang biyaya ang patuloy na mamumuhay sa kasalanan, patuloy na mag-enjoy sa kasalanan. Wala po, imposible po yun. Kaya dapat din po makita natin na kung tayo ay patuloy pa rin na namumuhay sa kasalanan, nang walang pagsisisi, nang walang struggle, dahil hindi naman po tayo perfect. Kung tayo po ay patuloy na inaabuso natin yung grace, delikado po yun. Baka ang totoo po nun, baka wala pa po ang grace ng Panginoon sa atin. Kaya sana po nakita natin na ang kabuuan, ang totalidad
ang kakayanan upang makapumuhay ng may kabanalan, ng may kapurihan at kaluwalhatian para sa Diyos. Ito po ay naka-founded lamang sa biyaya ng Diyos na tayo po lahat ay undeserving. At itong biyaya po na ito na ibinigay ng Diyos sa atin out of His good pleasure, His good will, pag ito po ay binigay niya sa atin, naroroon din yung bunga nito, yung epekto nito, at yun po ay walang iba kundi yung kapayapaan, yung peace. Yun po yung pangalawang part ng greeting, grace to you and peace from God and the Lord Jesus Christ. So yung peace dito, sa Greek word po, eirene, meaning to bind together, to set as one again, pag-isahin, buuin bilang isa. Ito po ay resulta ng pabor ng Diyos, yung kanyang grace. Yung peace po dito, hindi nangangahulugan na ito ay walang gyera, wala tayong kaaway, wala tayong problema, walang kalamidad, walang trahedya. Hindi po yung peace na sinasabi dito. Dahil pwede po na kahit walang gyera, wala po tayong peace. Pwede din po na kahit walang kalamidad, hindi pa rin po tayo at peace. Na po? At pwede din naman na kahit may trahedya, may problems, may struggles, nandun yung peace natin. So yung peace na ito ay supernatural peace. At ang peace po na nabanggit ng Biblia, ng salita ng Diyos, ito po ay resulta ng pakipagkaisa ng tao at ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. It is the tranquil state of a soul, assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and content with its earthly lot of whatsoever sort that is. Ito daw po yung mapayapang kalagayan ng ating kaluluwa na may kasiguraduhan na yung ating salvation, yung ating kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang. And therefore, kung tayo ay naligtas, tayo ay na-reconcile sa Diyos, hindi po tayo natatakot una sa Diyos. Wala yung guilt, wala yung fear, at tayo po ay kontento sa anumang kahit anong bagay na meron tayo, anumang sitwasyon, at anumang pangyayari. Alam po natin na kanina nabanggit natin, because of sin, we are enemies of God. Romans 5:10. We are separated from God. Tayo po ay hiwalay sa Diyos nung tayo wala pa kay Kristo. At dahil doon wala tayong peace with God. We are not one with God. We are at war with God, not one with God. At alam niyo po, dahil tayo ay kaaway ng Diyos, tayo ay nasa digmaan against God, dito nagkakaroon ng maraming kalungkutan, maraming problema sa mundong ito dahil walang kapayapaan mula sa Diyos. Pero dahil nga po sa biyaya, ang Panginoong Hesus po ay binigay sa atin. At ang una pong nagbigay ng kapayapaan sa atin, hindi tayo dahil wala po tayong kakayanan And alam niyo po, gaya nga ng sinabi ko kanina, kung walang grace, hindi naman talaga po natin hahanapin ng Diyos kung hindi ang Diyos muna ang unang humanap sa atin. God took the initiative to bring peace among His people by faith through Jesus Christ. Kaya nga po sabi sa Romans 5:1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Only through our Lord Jesus Christ, which is the Prince of Peace. At yung peace po na iyon ay unang nag-appear sa atin nung ang ating Panginoong Jesucristo po ay ipinanganak sa mundong ito. Luke chapter 2 verse 14 says, glory to God in the highest, and on earth peace among people with whom He is pleased. Yun yung sinabi ng mga anghel nung ang Panginoon ay ipinanganak, na glory to God in the highest, and on earth
peace among people. So ang Diyos din po ang nagbigay ng peace. Siya ang nag-initiate ng peace. Sa paanong paraan? Sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. At ang lahat pong yon, ang source, ang foundation, again, going back, ay sa grace lamang ng ating Panginoon. Sabi dito, John 14:27, peace I leave you. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo ay bago umakyat. Sabi doon, peace I leave you. My peace I give you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your hearts be troubled nor fearful. Napakaganda po, mga kapatid. Yung peace na nagmumula sa Panginoon, yung kapayapaan na ibinibigay niya, na hindi galing sa mundong ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. The peace that transcends all understanding. Kaya nga po ang exhortation sa atin ng Panginoon, do not let your hearts be troubled, dear brethren, nor fearful. Huwag tayong matakot. Huwag mabagabag yung ating puso. Ano man ang sitwasyon natin sa mundong ito, may pinagdadaanan man tayong hirap. Katulad ni Apostol Pablo, nung siya'y sinulat niya ito sa Filipos, siya ay nakakulong. Pero ang lagi niya sinasabi, rejoice, rejoice. Bakit? Because meron siyang peace of God, from the grace of God. At yung kanyang puso ay hindi troubled. Nandun yung contentment niya, na kahit anong mangyari, kasama niya ang Panginoon. Hindi siya natatakot kung ano man ang mangyari sa kanya. At sa ating aplikasyon, nakita natin, it is only God who gives peace. The perfect peace. Only through Christ. Wala pong ibang daan. Wala pong ibang sabihin nating paraan upang makamit itong kapayapaan mula sa Diyos. Only through Christ. And when you have this peace with God, tulad ng prayer ni Apostle Paul dito sa Philippians 1:3, na siya ay with thanksgiving and joy. Pag nandoon ang kapayapaan ng Diyos sa atin, tayo po ay magiging mapagpasalamat at nandoon yung kaligayahan natin despite of the circumstances that we have. So purihin po natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos sa kapayapaan na meron sa atin na kanyang ibinigay. At kung tayo po ay nawawalan ng kapayapaan, maaari tayo ay anxious sa ating buhay. Marami tayong alalahanin. Ano po ang sinabi pa rin ng salita ng Diyos? Philippians 4:6-7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. The peace of God, which surpasses all comprehension. Yun po ang meron ng isang Kristiyano. Again, hindi ibig sabihin hindi na tayo mag-aalala, hindi na tayo mababagabag. Pero napakamabiyaya ng Diyos na pag dumarating sa buhay natin yung mga bagay at pagkakataon na yon, nandyan ang peace of God na nagsusurpass sa lahat ng comprehension, yung hindi mo maipaliwanag. Na kahit umaharap ka sa matinding pagsubok, hindi ka nagpapanik. Hindi ka natataranta, hindi ka nagiging hopeless. Na kung yung iba sa mundong ito na wala kay Kristo, sila ay nagiging hopeless, pero ikaw, bilang Kristiyano, nandoon yung iyong puso at isip ay binabantayan ng Panginoong Hesukristo. So ano pa ang magiging response natin sa mga bagay na ito? Again, mga kapatid, hanapin po natin yung peace na iyon. Hindi po tayo pwedeng mamuhay, magpatuloy sa buhay na ito na hindi po natin natatagpuan yung kapayapaan ng Diyos.
And then again, yung kapayapaan ng Diyos is only a result of grace. It's only a result of grace, mga kapatid. There can be no peace without grace. You cannot have peace without grace. Sila po ay united, sila ay magkasama. Sila ay naturally na magkasunod. Hindi pwedeng maiba yung order. Kaya babalik tayo sa hanapin mo ang biyaya ng Diyos. At ang biyaya na yon ay matatagpuan lamang sa Kanya. There is no other source of grace other than God the Father through our Lord Jesus Christ. Palagi po natin inuulit yan. Kasi mabilis po tayo magkamali. Iniisip natin na ang biyaya ay matatagpuan sa mundong ito. Pag tayo ay marangya, tayo ay maalwan, tayo ay masaya, tayo ay healthy, iniisip natin, yun ay biyaya na. Totoo po, yun po ay common grace. Even unbelievers experience that. Minsan nga po yung mga unbelievers, mas okay pa ang kalagayan nila kaysa sa mga believers. Pero ang sinasabi po natin dito, the peace of God is the one that saves us. And that peace is only as a result of grace. Sa ating pong panghuling hamon, kung meron man po dito sa kalagitnaan natin na hindi mananampalataya, dapat po nating malaman na meron lamang pong dalawang kalagayan ang tao sa mundong ito. It's either you are living in grace, under God's grace, or you are living under His wrath. It's either you have peace with Him, or you are at war with Him. Wala pong gitna. If you are not in His grace, you are in danger of falling into the hands of the living God. At sabi po sa Hebrews 10:31, it is a fearful and terrifying thing to fall into the hands of the living God. Again, you are either in His grace or you're not. Pag-isipan niyo pong mabuti yun, mga kaibigan. Kailangan mo, kailangan ko ng biyaya niya. You need His grace. You need to be at peace with God. Because again, it's a fearful and terrifying thing to fall into the hands of the living God. The grace of God is free. It is not cheap, but it is free. It is a gift of salvation. Ito po ay regalo ng kaligtasan na makukuha lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. So tigilan mo yung pag-strive sa sarili mo para ma-earn ang favor ng Diyos. Stop striving to earn your way to heaven by your own effort. Hindi mo magagawa yon. Aminin mo yung kawalan mo ng pag-asa, kawalan mo ng abilidad, yung spiritual bankruptcy mo, na wala kang anumang dala sa harapan ng Panginoon kundi yung kasalanan mo. At magmakaawa ka sa Diyos na bigyan ka niya ng biyaya niya. Magsisi ka sa kasalanan mo at ilagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo na siyang naparito, na buhay, ng perpekto, namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan at binuhay muli ng Panginoon upang tayo din naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng pag-asa. His grace is abundant, mga kaibigan, mga kapatid. Kahit ano pang kasalanan mo, maliit o malaki sa paningin mo, God's grace is more than enough, is sufficient
para ikaw ay kahabagan, para ibigay ang biyaya na yan. He is gracious, mga kapatid. He will save you. He will reconcile you to the Father and give you peace that transcends all understanding. He will preserve you until the very end. Kayo po yung panawagan natin. Manangang ka sa biyaya ng Diyos. Kung wala ka pa sa biyaya ng Diyos, hingin mo yung biyaya niya. Hindi ka niya itataboy. Naparito siya para sagipin, iligtas ang mga makasalanang tulad mo at tulad ko. Only by His grace. Alam niyo po, si John Newton, siya po ay isang English preacher. At alam po natin yung kanyang kwento na siya ay born in Europe. Kalimutan kung saan sa Europe, kung sa England ba. At siya ay lumaki sa Kristiyanong pamilya. Pero nung namatay yung kanyang magulang sa kanyang murang edad, siya ay napunta sa isang sambahayan na hindi Kristiyano at dun siya ay pinagmalupitan. So, ang nangyari, siya ay umalis, no? Nagtrabaho siya, napadpad siya sa South Africa at kaya siya pumunta doon upang magpakalulong sa kasalanan. Yun yung sinabi niya, to sin his field, sabi sa libro niya. At doon, marami siyang na-experience, pinagmalupitan na naman siya, hanggang siya ay tumakas ulit, and then siya ay may sumagip sa kanya na isang captain. Siya ay sumakay sa barko at yung captain na yon ay slave trader. So in short, napakamaraming kasalanan na ginawa niya. Nag-enjoy talaga niya sa kasalanan niya. Pero isang pagkakataon, bumagyo ng malakas. Nung bumagyo ng malakas, yung kanilang barko ay halos masira at ito ay lulubog. So sinabi sa kanya ng kapitan, doon ka sa mga bomba, yung pumps, no? Pump mo yung tubig palabas. So habang nagpapump siya ay takot na takot. Dahil ang alam niya, siya ay mamamatay na. Dahil matindi yung pinagdadaanan niya eh. Matindi yung bagyo. Lulubog na yung barko. And then, dahil nga siya ay lumaki sa Kristiyanong pamilya nung siya yung bata niya, lahat ng napag-aralan niya, lahat ng sinasabi sa kanya ng kanyang magulang, naaalala niya. At habang nandun siya sa pump, dun siya nanalangin. Dun siya humingi ng tulong, ng biyaya, ng habag sa Diyos. At sa pagkakataong yun, dun siya na-born again. Dun siya na-regenerate. Dun siya inabot ng Panginoon. At nung pagkatapos nung siya ay nakaligtas, doon niya binuo yung kantang Amazing Grace. Siya ay naging isang magaling na preacher at higit sa lahat, siya ay nag-compose ng napakagandang awitin, yung Amazing Grace. Kaya mga kapatid, sana po nakikita natin bilang mga Kristiyano, amazing pa ba ang grace para sa atin? Kung di po, tingnan natin ulit yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Makita natin yung malaking pabor na ginawa sa atin ng Diyos na tayo iniligtas kahit hindi naman karapat-dapat. At nawa masabi natin talagang ang grace ng Panginoon, it is truly amazing. At nawa ang lahat ng mga bagay na ating napag-aralan ay maging makapangyarihan sa atin at ito ay magbigay ng kapurihan sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa biyaya ninyo. Lord, tunay nga po Panginoon na tanging sa inyong habag lamang kaya kami nakakatayo ngayon sa aming buhay pananampalataya. Tanging sa inyong habag lamang kaya kami ay nakatagpo ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalataya na kayo rin po ang may bigay. Panginoon, ang lahat ng kaligtasan namin, from start to finish, kayo po ang siyang gumawa. Kaya Ama, salamat po. Salamat po sa napakagandang katotohanan na ito, na ipinagkaloob po ninyo
ang inyong biyaya sa pamamagitan po ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na siyang biyaya na nagkatawang tao, na siyang namuhay ng perpekto, tumupad ng kautusan, nagbigay ng kaluwalhatian sa inyo, namatay sa krus ng Kalbaryo upang masatisfy ang inyong galit sa kasalanan, at muling nabuhay upang kami rin naman na nanampalataya sa Kanya, o kung sino man na nanampalataya sa Kanya ay mabubuhay rin ng may pag-asa. Kaya Ama, tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalong maging mapagkumbaba, na makita namin na ang lahat ay biyaya lamang, at lagi kaming mapagpasalamat, at makita din namin na dahil sa biyayang ito, kami ay makakapamuhay ng may kabanalan, ng may sigasig sa inyong harapan, at therefore wala kaming excuse, Panginoon. Tulungan niyo po kami na palaging bumalik sa inyong grace sa tuwing kami ay manghihina. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging alalahanin ng inyong kapayapaan sa tuwing kami ay mababalisa. At nawa, Panginoon, ang aming buong buhay ay magamit lamang, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, gaya nga po ng panalangin ni Apostol Pablo, may the grace and peace from you be with us, Panginoon, until eternity. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.